Ano ang kailangan mo sa akin, Amaya? Tinatanggap ko na ang inaalok niyo sa akin maging babaylan. Naparito ako upang hilingin sa iyo ang pahintulot ng pamamangkaw ng aking anak at tagapagmanang si Bagani. Malugod kong ipinagkakaloob sa inyo ang pahintulot, mahal na Kapunuan. Nais kong ipabatid sa inyong lahat ang pag-iisang dibdib ni Bagani at ni Marikit. Ito ba ang dahilan kung bakit ka malungkot? Labis-labis ng pighati ang naranasan ko. Para malungkot ako sa walang kwentang bagay. Tinanggap ni Amaya ang inyong alok na magsanay sa pagiging babaylan? Ng buong puso. Si Amaya ay isang uripon. Simula ngayon, hindi na rin siya isang uripon. Ikinalulungkot ko lamitan, ngunit wala akong kapangyarihang baguhin ang pasya ng babaylan. Lubos ako natutuwa. Tuluyan ka na nakalaya sa pagiging uripon. Maligaya rin ako sa nalalapit yung pag-iisang dibdib ni Bae Marikit. Sa pagbati mong yan, yung pinatunayan na wala ka talaga nararamdaman sa akin. Oo, Ginoo. Wala talaga ako nararamdaman para sa'yo. Kaya wala nang dahilan para kausapin pa kita. Amaya, bakit mo pinagmamasdan ng kampilan ng iyong baba? Sapagkat sa tuwing pinagmamasdan ko ito, naaalala ko siya. At ang aking kapatid na siya, binayaan. Iloy, kung aking babay lapas lang, nasa na kaya ang aking mga kapatid? Sila kaya ay sinamahang palad? O kung hindi naman, aking pinagdarasal na sila ay ligtas. Sila kaya sa atin ay nakakaalala pa? Amaya, kung buhay pa ang mga kapatid mo sa iyong ama, masisigurado kong hindi ka nila nakakalimutan. Kaya tanggalin mo ang lungkot sa iyong mga mata. Ayokong makitang nalulungkot ka. Ayokong makitang mapanglaw ang pinakamamahal ko. Napakatamis ng salita yung mga binibitawan, Iloy. Mga salita ng isang ina na ngayon ko lamang narinig patungkol sa akin. Kaya salamat. Salamat at sa kauna-unang pagkakataon na aking narinig yan. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat. Bagkus ako ang kailangang matuwa. Kaya pinapangako ko, mula ngayon, hanggang sa aking huling hininga, ay hindi mawawala ang mga mapagmahal na salita ng iyong ina. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Sa balay ni Rayuay, doon ako nang galing. Kaya naman pala iba na ang iyong kasuotan. Pagkat pinalaya ka ng mga babaylan, Taksil ka sa iyong Panginoon. Hindi ba't ipinag-utos ko na sa iyo na huwag ka na makikipagkita pa sa mga babaylan? Ngunit sinuway mo ang aking utos. walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong labanan ng iyong Panginoon. Nais kong ipabatid sa inyo, hindi na ako isang uripon ngayon. Isa na akong alabay. Kaya hindi ko na kayo Panginoon. Iloy, huwag mong hayaang lapastanganin ka ng babaeng yan. Huwag kayong magkakamaling sugurin ako. Dahil isusumbong ko kayo sa mga babaylan. Subukan mo maglapat ang mga kamay mo sa akin mukha. Oo. Tama. Mahirap kalabanin ang mga babaylan. Kaya huwag niyo silang gagalitin. Naturingan kayo ang dayo sa puwad na ito. Magandang gabi diyan, Lanita. Iloy,
narinig niyo ang nagmamataas na pananalita niya. Bakit niyo hinayaang gawin ni Amaya yun? Dapat sa kanya ay parusahan. Matapos lang ang iyong pakikipag-isang dibdib, sisingilin ko ang mabaw na yan sa kanyang kayabangan. Magbabayad siya sa pagkalabang ginawa niya sa akin. Maligayang pagdating, aming mahal na kapunuan. Lamitan, nais kong ipakilala sa iyo ang aking kagod na kinabibilangan ng aking ama na si Raha Tanda. Makakatuwang natin sa kasalang ito. Huwag na nating patagalin pa ito. Nasa si Bay Amaya. Kanina ko pa siya hindi nakikita. Ba't sa akin mo tinatanong? Sabay lang naman tayo nagpunta dito eh. Maiwan muna kayo sa punong awit. Hanapin ko siya. Sige. Dali lamang. Amaya! Aha! Nandito ka lang naman pala. Ngunit, bakit meron ka ulit kasuotan? Dahil isa na akong timawa, Ahak. Binigay na ang kalayaan ko ng mga babaylan. Isa na ako sa mga alabay nila. Pinabati kita. Masaya ako para sa'yo. Dapat lang naman talagang tagapin mo ang pagiging alabay na ayon ito sa iyong kaligtasan. Ngunit, Amaya, mag-uumpisa na ang tawaran ng bugay. Hindi ka pa paparoon upang sumaksi? Pagsasayang lamang ng panahon ng panooring nag-iisang dibdib si Bagani at si Marikit. Marahil ay wala ka na talagang pagtingin kay Bagani. Kung sa bagay, kung masaya ka naman sa iyong ginagawa ngayon, bakit mo naman sila uunahin? Ang importante, masaya ka, hindi ba? Lamitan, sapat na marahil ang mga bugay na yan upang maging kapalit ng kamay ng iyong anak na binukod. Kulang pa, mahal na kapunuan. Nais kong humingi ng karagdagan, laan sa aking kapatid na si Mental, sapagkat siya ang nag-alaga kay Marikit nung sanggol pa lamang. Sapat na marahil ang mga yan upang pampalubag loob sa iyong kapatid. Nais rin naming humingi ng karagdagang uripon upang mag-alaga sa aming magkapatid, lalo na't mag-aasawa na si Marikit at iiwanan na kami. Uripon! Kayo, magmula ngayon, si Dian Lamitan na ang inyong bagong Panginoon. Magbigay galang kayo sa kanya. Sa tingin ko ay sapat na ang bugay, kapunuan. Kung gayon, ganap na ang ating kasunduan. Oo, kapunuan. Ngunit may huling bagay sana akong hihilingin sa inyo. Nais kong pagkalooban ninyo ako ng himaraw, katumbas ng bawat gabi na aking pinagpuyatan sa pag-aaruga kay Marikit. Hindi mo na kailangan pang magdalawang salita, Lamitan. Tanggapin mo ang himaraw na ito. 100 pirasong bulawan. Maraming salamat, Hara Lingayan, mahal na kapunuan. Ngayong ganap na ang ating kasunduan,
maaari na nating isagawa ang pag-isang dibdib ng ating mga anak. Marikit, maaari ka nang lumabas. Pagpalain kayo ng dakilang puong silaon at pagkalooban ng payapa, matiwasay at maligayang pamumuhay at naway biyayaan kayo ng malulusog at maiisog na mga supling. Ginoong Bagani, binabati ko kayo. Bye, Marikit. Ngayon naganap na ang inyong pag-iisang dibdib. Kayo'y mag-asawa na. Marikit, ihulog mo ang kinuyom na kanin sa iyong palad sa ilalim ng iyong hagdanan ng iyong balay. Ang hinulog na kinuyom kanin ay kumakatawan sa iyong asawa na siyang maglalabas-masok sa inyong balay upang itaguyod ang inyong kabuhayan. Bagani, ang kinuyom na kanin sa iyong palad ay ihagis mo sa labas ng bintana. Ang inihagis mong kinuyom na kanin sa iyong palad ay kumakatawan sa iyong asawa na ang tungkulin ay pumatnubay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Pagpunyi natin ang pag-iisang dibdib ni Bagani, anak ng ating kapunoang Ramanggumat, at ni Marikit, anak ni Dian Lamitan. Katumbas ng kasalang ito ay ating babawiin kapag ang pagsasama ay hindi palarin. Lahat ng naririto ay tinatawagan sumaksi. Ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa pinggan ng bigas. Bagani. Naway maging matatag at patiwasay ang inyong pagsasama. Binabati ko kayo bilang bagong mag-asawa. Ito ang iyong hati mula sa bugay Umbomantal. Ang lahat ng nasa baol ay sa akin. Amaya. Masaya at nagbubunyi yung lahat. Ngunit ikaw, nag-iisip mo lungkot. Hindi ka ba natutuwa sa mga bagong kasal? Mabaw lang ako ni Bae Marikit. At malimit hindi kami nagkakasundo. Ngunit parang totoong kapatid na ang turing ko sa kanya. Maligaya ako na ikinasal siya at lalagay na siya sa katahimikan. Pinagkakanulukay na yung mga mata, Amaya. Dahil sa totoo, hindi ka sangayon sa naganap na kasal. Hindi ba?
Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Luman. Hindi may tatago na iyong salita. Sinasabi na iyong mga mata. Dahil alam ko ang pakiramdam na mabigo sa pag-ibig. At alam ko rin kung gaano kahirap aminin sa sarili na nasasaktan ka. Nay, saan mo dadalhin ng mga yan? Pinalalagay ni Dian Lamita ng mga ito sa silid. Hindi ka maaring magtungo roon. Bakit naman? Nagpunta na doon si Bae Marikit at ang kanyang asawang Ginoo. Dahil ngayon ang unang gabi na sila ay magsisiping bilang mag-asawa. Kaya hindi maaring magambala sila. Oo nga, ano? Nakakaingit nga si Bae Marikit. Napakakisig ng kanyang bana. Ha? Naku, tumigil ka nga. Halika na, umalis na tayo. Mukhang labis kang napagod sa maghapon, Bagani. Aalisin ko ang pagod mo. Bakit, Bagani? Ayaw mo ba akong tabihan? Hindi ka ba nasasabik na ako'y iyong hagkan? Patuwarin mo ka pa rin. Bakit ayaw niya sa akin, Eloy? Nakakasulasok ba ang amoy ko? Bakit ayaw niya sa akin, Eloy? Ayaw mo sipingan ng bana ko. Anak, Marikit, huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. Wala kang kapintasan. Walang pagkukulang sa'yo. Baka naman, nahihiya lamang ang iyong bana. Unang gabi pa lang naman yun. Marami pang susunod, kaya marami pang pagkakataon. Kasalanan ito ni Amaya. Alam kong siya ang dahilan. Kaya ayaw akong sipingan ni Bagani. Huwag mong hayaang sirain ni Amaya ang pagsasama ninyo ni Bagani. Ito ang tandaan mo, anak. Ikaw ang pinakasalan ni Bagani. Ikaw ang napusuan ng kanyang ama sapagkat kayo ang magkauring. At kahit kailan, hindi maaaring magsama si Bagani at si Amaya pagkat ang isang uripon na katulad niya ay sa isang uripon lamang na babagay. Oo, naging timawa na siya. At sa isang timawa lamang siya maaaring magpakasal. Kaya, gawin mo ang lahat upang hindi ka matulad sa kapalarang sinapit ko sa iyong ama. Gawin mo ang lahat upang mapaibig mo si Bagani at malimutan niya si Amaya. Huwag kang mag-alala, Eloy. Hindi ako kailanman magpapatalo sa isang uripon. Gagawin ko ang lahat upang burahin ang alaala ni Amaya sa isipan ng aking bana. Dahil akin si Bagani. Akin lamang siya. Amaya. Anong ginagawa mo dito, Ginoo? Nais ko lamang ipahayag sa'yo na hindi kami nagsibing ni Marikit kagabi. Amaya, asawa ko siya.
Ngunit mahirap makipagtarik sa isang babaeng hindi mo iniibig. Kay sarap ng iyong tinig, ang iyong mga sinabi ay sadyang kay tamis. Hindi ko akalain na ika'y makakapagpigil. Ngayon alam ko na kung sino ang tunay mong sinisinta. Oo, masaya ako. Sapagkat nagtapat sa akin si Bagani. Hindi daw niya sinipingan si Marikit at walang nangyari sa kanila. Huwag mo na akong pagalitan kung ako may masaya. Pinipigilan ko naman ang damdamin ko. Palagi kong pinapaalalahanan ang sarili ko na dapat kamuhian ko siya dahil siya ang anak ng paghihigantihan ko. Ngunit sadyang makapangyarihan ang damdamin ko para sa kanya. Siya ang nilalaman ng puso ko. Iniibig ko siya. Ngunit alam kong hindi maaari ang aking nadarama. Tulad ng sabi mo, kailangan layuan ko siya. At gagawin ko yun. Alam kong magiging balakid lamang si Bagani sa aking mga nararapat gawin. Palihim ka pala kung lumaban, Amaya. Kaya, nagpasya ako. Napalihim ka rin gantihan. Nilagyan ko lamang ng lason ang iyong kinakain. Hindi mabuti sa paningin ng ibang tao na maibigan mo siya. Lalo na't alam mong hindi siya ibig ng iyong amang Raha. Hindi mo naman marahil na naisin na masaktan uli siya, hindi ba? Akala mo may lason talaga ang pagkain. Hindi sapat na kabayaran yon sa ginawa mo kay Marikit. Hindi na ako isang uripon o hayahay ngayon, kung hindi isang alabay. Puro yabang lang si Amaya. Akala niya marahil ay mauunahan pa niya ako mag-iisang babaylan. Magaling kung gano'n. Magkapanalig tayo laban sa babaeng yun. Susubukin natin ang inyong kakayahan sa panghihimalat. Papasahin ninyo ang palad ng isa't isa.